Alam mo, ayaw ko nang patusin yung mga yan. Abogado pang nasabi, akalain mo sasabihin, ay katuwiran lamang ng ano, sapagkat we are the power of the force. Sus Mariosep naman ang pangangatwir. Ay, hindi ka ba magtataka niyan? Pag ikaw ay magtatanong sa Vice President, lahat libre. Pero doon sa ibang parte, yung kalakhan ng kabuuang 6.325 trillion, magtatanong ako sa plenary, kinakailangan doon magpaalam ako sa majority leader. Saan ka nakakita ng regulasyon na gano'n? Meron ba kaming regulasyon na gano'n? Wala. Pagka ako magtatanong, ayaw nila. Pagka ang pagtatatanungin, opisina ng Vice President, lahat sila po pwede. Anong klaseng patakaran ito? Bakit? Opisina lang ng Vice President ang dapat tanungin. 6.325 trillion ang pinag-uusapan eh. Doon ang gusto lang nilang tanungin, 125 million. Doon sila nakakonsentrate. Lahat doon nakakonsentrate. Halatang halata naman eh. Huwag na kaming magbulahan. Huwag na kaming magbulahan. Bakit ako nung nasa plenary na magtatanong ako doon sa kalakhan ng budget, ayaw naman nila ako magtanong. Alam mo, ayaw ko nang patusin yung mga yan. Kung sinabi po ng isang kongresista kasama po ninyo, hindi na po pinagkakaisahan, nilinaw niya na hindi pinagkakaisahan ng House leadership si Vice President Sara Duterte. Ito po ba ay parehas ng inyong pananaw? Anong hindi pinagkakaisahan? Lahat niya naglululundag na gusto, nang gigigil na magtanong eh. Ang sinasabi ko sa kanila, anong itatanong ninyo eh? Magpapaliwanag pa nga lang sa ko, hindi nyo ba naintindihan kung anong nature ng notice of disallowance? Hindi pa naman hatol yan eh. Wala naman siyang nagawang krimen. Ang COA nga wala siyang karapatan na mag-file ng administrative complaint sabi ng Korte Suprema eh. Pina-account lang kasi nga merong nakita na kulang daw sa supporting document o hindi compliant do sa mga requisites na hinihingi ng COA. Para sa ganon ay mailabas lahat yung mga requirement. Hintayin mong sumagot ang opisina ng pangalawang Pangulo. Ayaw nga nilang mahintay at nagmamadali sila. Meron pa siyang 6 na buwan yun ang pinipilit ng COA. Hanggang Pebrero 2025 ang ibinigay na palugit para magpaliwanag ng opisina ng pangalawang Pangulo. Ano ba yung mga itatanong? Bakit tingnan mo na lang ang kabalintunaan, Admara. Siguro ito mahalata mo, MJ. Bakit pagdating sa budget ng pangalawang Pangulo, lahat ay gustong magtanong at walang pinagbabawalan? Bakit ako nung nasa plenary na magtatanong ako doon sa kalakhan ng budget, ayaw naman nila ako magtanong? Hindi ka ba magtataka niyan? Pag ikaw ay magtatanong sa Vice President, lahat libre. Pero doon sa ibang parte, yung kalakhan ng kabuuang 6.325 trillion, magtatanong ako sa plenary, kinakailangan doon magpaalam ako sa majority leader? Saan ka nakakita ng regulasyon na gano'n? Meron pa kaming regulasyon na gano'n? Wala. O hindi kayo magtataka dyan, bakit lang sasabihin hindi pinagkakaisahan? Tsaka kung maganda yung tanong nyo eh, di ba? Para po yun sa inyo pong mga constituents sa nagpalista ako, alam mo, nasa general principles yung kauna-unahan pa lang. Kapagkat meron ka akong lilinawin to set the tone of the deliberation for that day on general principles, kailangan munang hintayin ko ang majority leader. Anong klaseng regulasyon yun? Nakasulat pa sa regulasyon yun? Pagka ako magtatanong, ayaw nila. Pagka ang pagtatatanungin, opisina ng Vice President, lahat sila po pwede. Anong klaseng patakaran ito? Bakit? Opisina lang ng Vice President ang dapat tanungin. 6.325 trillion ang pinag-uusapan eh.
doon ang gusto lang nilang tanongin, 125 million. Doon sila nakakonsentrate. Lahat doon nakakonsentrate. Halatang halata naman eh. Wag na kaming magbulahan. Wag na kaming magbulahan. Opo, Congressman, si Admar po ito, magandang gabi. Sinabi po sa speech ni Speaker na dapat dumaan sa dumaan sa proseso. At sabi mo nga, kabilang din sa proseso yun na magtanong din sa pangkabuuan. Dahil hindi lang naman yung budget ni BP Sara ang tinatalakay, kundi kabuuan. So, paglabag din ito sa mismong pagsasabi, sa sinabi ng mismong leader ng Kamara. O ayan ang tanong mo ngayon. Yun nga po, kasi dahil bakit hindi sinusunod nitong mga kasama nyo po sa Kongreso itong mismong sinabi ng kanilang leader? Double standard na nga nangyayari, Admar eh. Pagka sa ibang panig ng budget, ayaw na nilang magpatanong. Pagka yung opisina lang ng Vice President, doon ka lang pwedeng magtanong. Bakit? Doon pa naman nagkaroon ng tradisyon na isa sa dapat huwag nang tanungin yung opisina ng Vice President sapagkat yung inakasalig doon sa pagtitiwala sa co-equal branch of government. Executive sila eh. Ito yung dalawang mataas eh. Judiciary, formalidad na lang. Hindi rin kami nagtatanong eh. Lalong-lalo na yung budget namin. Walang nagtatanong dyan. Wala rin nag-present. Nakita mo ba kung sinong nag-present ng budget ng House of Representatives? Meron ba nag-present? Meron ba nagtanong? Yun nga dahil parte ito ng tradisyon na. Kumbaga, time-honored tradition. Parte ng tradisyon, ito'y tatlong co-equal and coordinate branches of government. Yung executive ay symbolized by the two highest positions in government. Office of the President and Office of the Vice President. Hindi ba nila naiintindihan yun? Sabi ko nga sa'yo, kung yung mga nagsipagtanong na yun ay hindi mga abogado, baka napagpasensyahan ko na sila eh. Alam mo, ayaw ko nang patusin yung mga yan eh. Abogado pang nasabi, akalay mo sasabihin, ay katuwiran lamang ng sapagkat we are the power of the force. Sus Mariosep naman ang pangangatwiran. Saan ka naman nakakita ng pangangatwiran? Lahat ng opisina ay accountable. Kaya nga, hindi ba nila nakita mismong COA na ang nag-issue ng notice of disallowance? Anong ibig sabihin nun? The Office of the Vice President is being asked to account. Oh, hindi ba malinaw sa kanila yun? Tinatakpan ba namin ang Vice President? Hindi. Ang mag-a-account kasi COA, hindi kami. Hindi kami COA. Kaya lang, ang pagtatanong na gusto nila, manghiya. Malinaw yun eh. Malinaw yun eh. 2025 ang pinag-uusapan na budget, ang tinatanong 2023. Nakakita ka ba ng gano'n? Halatang halata eh. Opo. Alam mo kung nasa korte lang kami, puro objection na mangyayari sa kanila eh. Kasi, yung pinag-uusapan 2025, kumbaga stipulation of facts, halimbawa, o pre-trial order, sinabi na ng korte, o itang tatlo lang ang pagtatalunan ninyo, huwag kayo lalabas dito. O, ibig sabihin, 2025 lang ang pag-uusapan natin dito, ha? Pag magtatanong ka ng 2023, o objectan ka ng kalaban mo, patay ka.